Palihim na pinagmasdan ni Isabela ang mesa. Iniisip niya, nakalabas na si Madam Taylor ng ospital. Pumunta sina Connor at Elsa sa Bashforge. At kahit sina Karina at Amor ay nakabalik na sa Taylor Mansion. Mukhang hindi to simpleng dinner. Tensyonado ang paligid dahil bawat isa ay merong sariling mga motibo. Tiningnan ni Elsa si Isabela at nagtanong, "Bella, nabalitaan ko na merong kang sinimula na jewelry studio. Kamusta naman?" Mukhang merong dahilan ang pagtatanong niya at hindi ito dahil tunay niyang inaalala si Isabela. Sumabat si Madam Taylor. Siyempre ay maganda ang buhay niya. Tinutulungan siya ni Mr. McBride. Wala siyang problema. Maganda pa rin ang buhay niya kahit na wala siyang gawin. Mr. McBride? Nasorpresa si Connor na nakabingwit ng malaking isda ang pamangkin niya. Oo, binigyan ni Bella ng karangalan ng pamilya natin. Salamat sa maganda niyang mukha, sarkastikong sabi ni Madam Taylor. Ang tanging alam lang ni Isabela ay ang lumandi. Nang maramdaman ng pailalim na panlalait ngumiti ng malawak si Isabela. Tama kayo, salamat sa mukhang ibinigay sa akin ng nanay ko. Kahit sina Amor at Arya ay hindi nakuha ang atensyon niya. Mukhang dismayado kayo dahil hindi sila nakatulong gamit ang mga mukha nila. Gustong magwala ni Amor pero pinigilan siya ni Karina. Sinenyasan siyang huwag magpadalos-dalos. Unti-unti na ulit silang tinatanggap ni Sandro. Kapag nagalit ito, hindi na sila makakabalik pa sa Manor. Suminghal si Madam Taylor at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Meron ka na sariling studio, tinutulungan ka ni Mr. McBride. Bakit hindi mo ibigay ang pearls sa pinsan mo? Sumang-ayon si Elsa sa kanya. Ang babaeng itong dahilan kung bakit sila nasa sitwasyong ito. Masama ba kung ang anak niya ang magmamana ng kumpanya ng tiyuhin niya? Tama, Sandro, wala kang anak. Dapat ipamana ang pearl sa isang Taylor. Bakit hindi mo ito ibigay kay Lazarus? Pamilya mo pa rin naman siya. Ha? Bago pa makapagsalita si Sandro, tumawa ng malakas si Isabela. Nung sinimula ng mom at dad kong pearl, wala ni isa sa mga Taylor ang nag-ambag. Ngayon nagsara na lahat ng negosyo nyo, sinusubukan nyo namang makuha ang pearl? Bella, bakit mo yung sinasabi? Mali ba ako? Matalim na tiningnan ni Isabela si Elsa. Ang tinatawag niyang pamilya na to ay hindi kailanman tumulong noong kinakailangan namin ng tulong niyo. Kinonsensya niyo lang ang tatay ko para bigyan kayo ng meron siya. Hindi yun mangyayari, Bella. Bakit ka nagsasalita nang wala pang sinasabi ang tatay mo? Tahimik ang dad ko dahil nirerespeto niya ang nanay niya. Pero hindi ibig sabihin nun pwede niyo nang gawin ang gusto niyo. Pinutol kagad ni Isabela ang sinasabi ni Madam Taylor. Yun lang ang sasabihin ko ngayong araw. Hindi ko ibibigay ang pearl sa sinuman. Kunin nyo kung kaya nyo, pero kailangan nyo munang siguraduhin kaya nyo bago nyo gawin yun. Lumalang ekspresyon ni Madam Taylor at Elsa. Hindi sila natatakot kay Isabela, natatakot sila sa lalaking nasa likod nito. Kung sa pilitan nila itong kukunin, walang magandang mangyayari sa kanila. Nananatiling tahimik si Karina. Hindi siya sumali at nagsalita. Pero nagbagong ekspresyon ng lahat sa sumunod na sinabi ni Sandro. Tama, kay Bella ko lang ibibigay ang pearl. Ang anak ko lang ang karapat dapat makatanggap nun. Tila naintindihan ni Sandro na sinusubukan siyang pilitin ng mga ito na ibigay ang shares ng pearl jewelry. Kung ganun na nga, hindi niya na kailangang maghintay. Kumuha na ako ng mga abogado para ilagay ang pangalan ni Bella bilang beneficiary ng pearl. Nababaliw ka na ba? Bakit may bibigay sa kanya? Anong ambag niyo nung sinimulan namin ni Rebecca ang pearl? Tiningnan ni Sandro si Madam Taylor at suminghal. Mama, nire-respeto kita pero dahil hindi mo ko kailaman tinuring na anak at si Bella bilang apo mo, wala nang rason para maging magalang pa ako. Paanong? Nanginig sa galit si Madam Taylor. Pero bumara sa lalamunan niya mga gusto niyang sabihin. Tahimik na natapos ang dinner. Nang umalis si Elsa at Connor, halos walang nakapansin sa senyas na binigay ni Connor kay Karina. Sa kasamang palad, naglalakad sa likuran si Isabel at napansin sila. Nang daanan niya si Karina, ngumiti siya at sinabing, "Mag-ingat ka. Baka mapasok ka kapag naglaro ka ng apoy." Lumamig ang puso ni Karina dahil sa mga salitang iyon. Nagigting ang panga niya at naisip na hindi siya kailanman mapapanatag hanggat
Hindi nawawalang babaeng ito. Samantala naman, merong binabasang mga dokumento si Almaro sa study na matanggap niyang message ni Sam. Sinusubukang agawin ng mga Taylor sa Coralia ang rights ni Isabela sa Pearl. Sino nagbigay sa kanila ng karapatan na gawin yon? Matagal na niyang inimbestigahan ng mga ito. Bukod kay Sandro na normal naman, lahat ng mga anak ni Madam Taylor ay walang mabuting balak. Napaka-tradisyonal at patriarkal ng pag-iisip ni Madam Taylor. Malinaw itong makikita sa pagtrato niya sa dalawa niyang anak. Merong anak na lalaki si Connor na pinalaki sa layaw ni Madam Taylor simula pa noong bata to. Ngayon isa na lang itong walang kwentang lalaki na naghihintay na lang ng biyaya mula sa iba. Ang taas talaga ng pangarap nila para ibigay ang Pearl sa isang walang kwentang lalaki. Daddy! Sumilip ang ulo ng tatlong musketeers. Binaba ni Almaro mga dokumento at pinaningkita ng mata ang mga bata nang suburin siya ng mga ito. Niyakap niya sa kanyang mga braso si Diana at tinapik ang ulo ni Asher at Theodore. Anong meron sa inyo tatlo? Nagsalita si Theodore. Daddy, kababalik lang ni Mami galing sa Taylor Manor at hindi siya masaya. Nagsalita si Asher. Inaway ba siya ng mga Taylor? Si Diana naman ang sumunod. Ang sasama nilang tao. Pinagmasdan ni Almaro ang tatlong paslit. Napakabata pa nila pero nag-aalala sila para sa mga matatanda. Ngumiti siya. Sa tingin niyo ba merong kayang umapi sa nanay niyo? Nag-aalinlangan tumango ang tatlo. Hindi madaling apihin ang nanay niya pero pwede pa rin yung mangyari. Daddy, wala kayong gagawin? Inaapi ang asawa niyo. Naningkit na mga mata ni Theodore. Huminto si Almaro at saka tumawa. Sa tingin niyo ba hahayaan ako mangialam ng mami niyo? Ang daddy niyo ang lalaki sa likod ng mami niyo. Hindi ko hahayaan na samantalahin siya ng iba. Nag-aalinlangan ulit na tumango ang tatlo. Naintindihan nila. Nilaro ni Diana ang necktie ni Almaro. Ang tanging narinig niya lang ay lalaki sa likuran niya. Merong pumasok sa isip niya at napatanong. Ang lalaki sa likod niya? Daddy, ibig sabihin ba'y ginagamit mo lang si Mommy? Nagtataka si Theodore. Anong ibig sabihin nun? Sabay na nagsalita sina Asher at Diana. Ibig sabihin ay wala siyang kwentang lalaki na umaasa lang napakainin siya ng asawa niya. Hindi nakapagsalita si Almaro. Anong kinatatakutan ng isang lalaki na gawa ng lahat sa business world? Ang sagot ay ang galit niyang asawa. Ngayon ang pinakamalaki niyang kinatatakutan ay kung anong tingin sa kanya ng kanyang mga anak. Aatakihin na siya sa puso. Merong kinausap si Isabela sa phone sa balcony. Merong sinabi ang tao sa kabilang linya at napayuko si Isabela. Salamat Mr. Gorospe. Huwag niyo sabihin ang tungkol dito sa tatay ko. Merong sinabi pabalik ang tao sa kabilang linya at tumango si Isabela. Sige, kakausapin ko na lang kayo bukas. Binaba ni Isabela ang kanyang phone at pinagmasdan ang view ngayong gabi. Nakita niyang agenda sa likod ng dinner kanina. Kahit na ipilit ng tatay niya na kampihan siya, may hina ito kung ikukumpara sa kasakiman ni Madam Taylor at pamilya ni Connor. Kung hindi nila mapipilit si Sandro na ibigay ang ownership ng Pearl, mag-iisip sila ng paraan para persahan itong makuha. At nariyan pa sina Karina at Amor. Matalinong desisyon ni Karina ngayon na hindi sumama sa maling panig. Kahit na hindi siya sigurado kung tumutulong din si Karina sa kanila. Tila merong napansin interesante si Isabela. Isang pares ng mga brasong biglang kumapit sa bewang niya. Nakasuot siya ng manipis na damit. Biglang nabalot ang katawan niya nang init mula sa katawang yumayakap sa kanya mula sa likuran. Hindi ka ba napapagod na mag-isang harapin ang pamilya mo? Bakit hindi mo ko isama? Mayroong hinanakit na sabi ni Almaro. Kung hindi lang parehong mukha nito at pagkatao, aakalain ni Isabela na impostor si Almaro ang kumakausap sa kanya ngayon. Hindi ko pa kailangan ng tulong mo. Umikot si Isabela para harapin si Almaro. Mas magandang tingnan ang gwapong mukha nito kapag hindi ito masungit at seryoso. Hindi, bakit niya naisip yun? Hinaplos ni Almaro mga labi ni Isabela. Naninikit ang mga mata at sinabing, gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Ako nang bahala sa lahat. Huminto si Isabela at umiwas ng tingin. Alam ko, pero pwede bang sinilyuhan ng mga labi niya? Tila nahulaan ni Almarong sasabihin ni Isabela. Ayaw niyang maging seryoso. Oras na para matulog. Bulong ng lalaki at binuhat siya papunta sa kama. Nang makita naglalakbay ang mga kamay nito, namula si Isabela. Almaro, sabi mo'y matutulog. Siya palagi ang nasusunod.
Kasing init ng gabi ngayon ang mga nagdaang gabi. Kinabukasan, nakipagkita si Isabela kay Mr. Gorospe sa isang cafe. Naghanda ang abogado na isang equity transfer agreement para sa kanya. Nang makita niyang pareho ito ng agreement na ginawa ng tatay niya, nasiyahan siya. Miss Taylor, bakit mo kailangan ng agreement na to? Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni Isabela ng isang peking agreement. Tinignan siya ni Isabela. Meron akong paggagamitan. Baka matulungan kong tatay ko na makita ang tunay na kulay ng ilang tao. Kahit ano pang paraan ang gamitin nila, makakampante na siya ngayon. Alam niyang mayroong kopya ng agreement. Meron siyang naalala at ngumiti. Mr. Gorospe, meron pang isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Tumango si Mr. Gorospe. Sige, ano yun? Hindi umuwi si Karina nung nakarang gabi. Nang umuwi siya at nakita si Sandro, iniwasan niya ng tingin nito. Karina, nasan ka kagabi? Pumayag na si Sandro bumalik kayo ni Amor, pero hindi ka naman nanatili dito. Hindi nasiyahan si Madam Taylor na magdamag na wala si Karina. Napangiti dahil sa pag-asa at mahinang sumagot. Mother, babalik ako mamayang gabi. Mamayang gabi? Ano yan, kalokohan? Nakita ni Madam Taylor na natatakot si Karina na hindi tanggapin ni Sandro at tinignan si Sandro na kanina pa nananahimik. Dahil pinabalik mo ang asawa mo, ayusin yung pagsasama niyo. Anong sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang sa umaga lang nandito si Karina at uuwi sa sarili niyang bahay kapag gabi? Mother, huwag mo sisihin si Sandro. Ako po ang may kasalanan. Inako ni Karina lahat ng sisi. Gawain ng isang mabait at matinong asawa. Binaba ni Sandro ang teacup niya kahit na pinayagan niyang bumalik si Karina at si Amor. Tinutuloy pa rin niyang bangungot ang pagpapanggap na buntis ni Karina. Pero nang makitang nagbabago na si Karina, marahan niyang sinabing, dahil bumalik ka na rin naman, pwede ka naman natili dito. Kung tutuusin, hindi pa naman nakapag-finalize ang divorce at paniguradang pag-uusapan ito ng iba. Maamong ngumiti si Karina. Sige, dito na ako mula ngayon. Biglang may natanggap na tawag si Sandro. Mr. Gorospe? Naalala ni Madam Taylor na desidido ang anak niyang ibigay ang lahat ng shares ng Pearl kay Isabela kagabi. Nagdilim ang tingin niya matapos marinig ang apelasyon. May sinasabi si Sandro kay Mr. Gorospe. Tumayo at umakyat na. Nagalit ang mga ngipin ni Madam Taylor nang makita ito at mapait na sinabing, Sandro, ang siraulong yun. Plano niya talagang ibigay ang equity niya sa Pearl kay Isabela. May naisip si Karina. Ang tanging dahilan kung bakit ako bumalik sa Taylor Manor ngayon ay para ibalik ang lahat para kay Amor. Kay Sandro naman, hindi siya nagdalawang isip na talikuran ako sa tagal naming pagsasama. Kaya wala siya sa posisyong sisihin ako sa pagiging walang puso ko. Sinadya kong banggitin ng Pearl sa ospital para susulan si Madam Taylor sa paggawa ng problema para kay Isabela. Hanggat maaari ginawa si Isabela, hindi niya ako mapapakialaman sa mga gagawin ko sa Taylor. At kagabi, nakipagsabuatan na si Mother kay Elsa para kausapin si Sandrong ipasang parte niya sa walang kwentang si Lazarus. Nahirapan na si Sandro dahil doon. Isa pa, nalaman ko na may gusto sa akin si Connor na binibigyan ko siya ng tsaa kahapon. At talagang nadala siya namang ilang senyales na binigay ko sa dining table. Dahil sa Mother at si Elsa ay parehas na gustong lumaban kay Isabela para sa share sa Pearl. Sa kanila na yun, gagamitin ko na lang si Connor para tahimik silang malampasan habang naglalaban sila. At isa pa, kami lang ni Amor ang dapat na matirang Taylor sa huli. Si Isabela na nakaupo sa kanyang opisina ay nakita ang text messages na galing kay Mr. Gorospe at nalaman niyang ibinigay ng kanyang dad ang kontrata dito para itago. Pinilir ng kanyang ama na magkaroon ng meeting kasamang board of directors sa susunod na araw para i-announce ang tagapagmana ng kanyang equity at kung nagawa yun ng tatay niya, paniguradang may hinala na din ito katulad niya. Baka sinusubukan niyang gamitin ang board of directors para mapatahimik si Madam Taylor at ang iba pa. Kung ganun nga, kailangan niya tulungan ng kanyang dad bilang anak nito. Nakatanggap ng litrato si Elsa. Ang taong nasa litrato si Sandro. At papasok siya sa isang law firm nang makunan ng litrato. Tingnan nito ni Elsa tagad na tinawagan si Madam Taylor. Alam ni Madam Taylor na kanina pa lumabas si Sandro. Mukhang umalis ito para makipagkita sa lawyer para makuha ang equity contract drafted. Ma'am, kung ibibigay ni Sandro ang Pearl sa malanding iyon, ano pang aasahan ng Taylor sa hinaharap? Dagdag pa niya. Mother, kailangan mong isipin si Lazarus. Ang business ng Taylor sa Coralia, wala na. Matanda na si Lazarus.
Ang kumpanya lang ng tito niya ang maasahan niya ngayon. Mas malaki ang makukuhang kapital ng Taylor kung si Lazarus ang makakakuha ng Pearl. Nakikinig si Madam Taylor sa sinasabi ni Elsa. Pinakamamahal niyang nag-iisa niyang apong lalaki sa lahat, pero ibibigay lang ni Sandro ang Pearl kay Isabela, kaya paano siya hindi mababahala? Suminghal siya. Dahil hindi natin mababagong isip niya, kukunin natin ito nang hindi niya nalalaman. Pumunta si Madam Taylor sa law firm kinabukasan at nag-request ng transfer contract bilang ina ni Sandro. Ibinigay naman ito kagad sa kanya ni Mr. Gorospe. Tinawagan naman ni Mr. Gorospe si Isabela matapos umalis ni Madam Taylor. Si Miss Taylor, pumunta rito ang isang babaeng nagsasabing nanay siya ni Mr. Taylor at hiningi ang kontratang binigay ko sa kanya. Sabi ni Mr. Gorospe. Nasabihan na siya ni Isabela noong nakarang araw na ibigay niya ang final draft ng kontrata kung meron mang manghihingi nito. Kung tutuusin, lahat ng walang saysay na kontrata ay magiging salansan ng basura kahit na mapunta ito sa maling kamay. Ang totoong kontrata ay may babalik lang ng authorized personnel. Ngumisi si Isabel at nagpasalamat sa kanya. Salamat sa sipag mo. Galingan mong acting mo sa susunod na araw. Inaasahan kong ibibigay mo sa kanilang best live show ng buhay nila. Matapos patayin ang tawag, hindi mapigilan ng mga mata ni Isabela na malumbay. Sisiguraduhin kong makikita ni Dad ang totoong kulay ng tinatawag niyang pamilya ngayon. Pagtapos ng 2 araw sa Pearl Jewelry, pinatawag din ng Taylor ang pamilya ng Elsa sa meeting room. Ilan sa top management ang naroon sa meeting dahil plano ngang i-announce ni Sandro ang tagapagmana ng kanyang share sa Pearl Jewelry. Walang objection mula sa top management. Nang sabihin ni Sandro ng equity niya sa Pearl Jewelry ay mananahin ng kanyang anak na si Isabela Taylor. Si Madam Taylor na nakaupo sa isa sa mga guest of honor ay napasinghal at tumutol. Hindi ako sumasang-ayon. Mama, nakita mo naman. Tinanggap si Bella ng lahat sa board dahil naniniwala sila sa kakayahan niya. Ano pa bang irereklamo mo? Pinili ni Sandro na gawin itong meeting dahil umaasa siyang ang mom niya, kuya niya at ang kanyang sister-in-law ay susuko na sa ginagawa nila. Hinampas ni Madam Taylor ang lamesa, tumayo at sinabing, "Sa Taylor ang Pearl. At narito ka, hinahayaang mamana ng isang babaeng kakasal sa ibang pamilya. At tatalikod sa Taylor anumang oras ang kumpanya. Pinaplano mo bang ibigay ang kumpanya sa ibang pamilya at hindi sa Taylor?" Ang mga salita ni Madam Taylor ay naging dahilan ng tinginan ng mga top management na nakaupo sa gilid. Ilan sa mga managers at directors na may anak na babae ay talaga namang nasaktan sa sinabi niya. Babaeng ikakasal sa ibang pamilya at tatalikuran ng sarili nilang pamilya? Masyadong kontrobersyal ito. Hindi ba? Nagngalit ang ngipin ni Sandro. Sobra siyang nadismaya sa kakaibang opinyon ng kanyang ina. Ngunit ngumiti si Elsa at sinubukan siyang hikayatin. Tama, Sandro, sayang naman kung ibibigay lang natin ang ganyang kalaking kumpanya. Ikakasal din naman si Isabela sa iba't sa hinaharap. At isa pa, hindi naman niya kailangan ng kumpanya. Sa tingin ko kailangan mo, kahit hindi to kailangan na anak ko. Hindi ko to ibibigay sa inyo ng ganun na lang. Galit na pagpapatigil ni Sandro kay Elsa. Nadahilan ng pagkapahiya nito, napatingin na lang si Elsa sa kanyang asawa, si Connor. Ngumiti si Connor, Sandro. Hindi lang nag-iisip si Elsa kaya wag mo masyadong dibdibin ng mga sinasabi niya. Nang makita ni Elsa na hindi siya kinakampihan ng asawa niya at sinabihan siyang hindi nag-iisip, naging madilim ang kanyang ekspresyon dahil sa matinding galit. Kumpara sa pagkabahala ni Madam Taylor at Elsa, kalmado lang si Connor. Hindi ko sila masisisi kung gano'n na nakikita nila sa hinaharap. Mas napag-isipan ko lang ang mangyayari. Si Bella ay nakipagbalikan na kay Mr. McBride, kaya walang magandang dulot kung gagalitin kong kapatid ko ngayon. Ang katigasan ng ulo ni Mom at ni Elsa ay magandang halimbawa ng pagiging hindi makakita ng malayo't makitid ang utak. Ang gusto lang ni Madam Taylor ay makuha ang equity para kay Lazarus at wala siyang pakialam sa gagawin niyang paraan para makuha yon. Sa sandaling yun, isang nagpapakilalang abogadong pumasok sa loob. Nang makita ang abogado, mayabang na sinabi ni Madam Taylor kay Sandro, "Sandro, huwag mo kong sisihin. Lahat ng ginagawa ko para sa Taylor. Ano ito?" Hindi nakala ni Sandro na kukuha ang nanay niya ng abogado. "Hi Mr. Taylor, ako si Mr. Picasso. Abogado ni Madam Taylor. Pinagkakatiwalaan niya akong pumunta, dala ang Pearl's equity, transferred contract. Tingnan niyo ito."
Natulala si Sandro at hindi napigilang magdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niya na nakalagay na tagapagmana sa kanyang share ay naggiba. Si Lazarus na, kahit sinong may alam tungkol sa share transfer contract ay malalamang peke ang kontrata sa unang tingin pa lang. Paano hindi ito nalaman ni Sandro? Anak, dapat nakita mo ito. Ang pangalan ni Lazarus ang nakalagay sa equity transfer contract. Kaya anong kinalaman ni Isabela sa Pearl? Mapagmataas na singhal ni Madam Taylor kung hindi dahil sa kanyang daughter-in-law na si Elsa na nagpapaalala sa kanya tungkol dito. Masasamantala na naman sana ni Isabela ang loophole na ito para makuha ang shares ng Pearl. At isa pa, ang contract at bigay sa kanya ng kanyang anak at kumuha lang siya ng ibang tatrabaho sa ibang nakasulat doon. Natawa si Sandro sa matinding galit. Galit na galit siya dahil nagawa ito ng kanyang ina para lamang patigilin siya. Ang ikinatatawa niya ay gumamit ito ng mahina, hindi makatarungan at napakasimpleng paraan. Muling nagbukas ang pinto ng meeting room. Kasama si Mr. Gorospe, pumasok si Isabela sa loob suot ang itim na dress. Nagsuot siya ng gothic snake ring bracelet na siya mismong nagdesenyo. Ang hikaw niya ay snake shape din para bumagay sa bracelet. Habang ang retro scarlet lipstick ay mas nagpalitaw ng kanyang delicate facial features. Sa madaling salita, napakaganda niya. Nagbaba ng tingin si Madam Taylor at Elsa kay Isabela na ganito ang suot. Mukha siya isang malicious vixen sa unang tingin. Nag-guilty si Madam Taylor nang makita niya si Mr. Gorospe, pero hindi siya. Dapat matakot nang maisip niyang anak pa rin naman siya ni Sandro kahit anong mangyari. Pasensya na Dad, medyo nahuli ako. Naglakad si Isabela sa tabi ni Sandro at napatingin siya sa equity transfer contract na nasa lamesa. Ngumiti siya at nagtanong, may mali ba sa paningin ko? Bakit may isa pang kontrata? Hindi mukhang gulat si Isabela maliban sa nakangtito habang tinatanong ang tungkol sa isa pang kontrata. Naging dahilan ito ng pandidilim na ekspresyon ni Madam Taylor at sumagot, anong ibig mo sabihin sa isa pa? Hindi ba't nakasulat yan sa black and white? Talaga? Itinaas ni Isabela ang tingin niya at tumitig kay Madam Taylor. Bakit hindi ko alam na ipinamana ni Dad ang parte sa Pearl's equity sa pinsan ko? Hindi na namin problema kung hindi mo alam. Gusto na ni Madam Taylor na ma-announce ng tagapagmana tayo na pag-usapan ng ibang bagay. Itinapon ni Sandro ang kontrata sa lamesa. Mama, plano mo bang lokohin gamit ang peking kontratang ito? Sa tingin mo ba hindi ko mapapansin? Ano peking kontrata? Galing sa'yo yan. Biglang nabahala si Madam Taylor. Nakatanggap si Elsa ng litrato kahapon. Kahit na hindi niya alam kung sino nagpadala, paniguradong pinadala ito sa kanila para alam nila. Oo nga Sandro, hindi ba't sa iyong kontrata na yan? Tingnan mo ito. Gaano kayo kasigurado na kay Dad ang kontratang ito? Dumapon tingin ni Isabela sa dalawa, nagkatinginan si Madam Taylor at Elsa at mas naging mainit pang mga pangyayari. Etong kontratang binigay sa akin ni Mr. Picasso. Magsisinungaling ba sa akin ang abogado? Nakakuha ulit ng lakas ng loob si Madam Taylor. Pero sino mag-aakala nito? Biglang nawala si Mr. Picasso. Ngumisi si Isabela. Nasaan si Mr. Picasso? Lola, hindi ka naloko hindi ba? Hindi ba ako binigo ng mga kinukuha kong tao? Napatigil si Madam Taylor. Kinuha ni Mr. Gorospe ang kontrata sa kanyang briefcase at ibinigay ito kay Sandro. Kinuha ni Sandro ang kontrata, tinignan ang nilalaman nito bago ilagay sa harapan ng lahat. Ito yung sinulat ko. Paano? Paano nangyari yun? Sigurado akong ikaw yung nakita ko kahapon. Tumayo si Elsa at nagpatigil sa pagsasalita na mutik na siyang may masabing iba. Tinuro ni Madam Taylor si Mr. Gorospe. Ikaw ang nagabot sa akin ng kontrata noong nakarang araw. Ngumiti si Mr. Gorospe. Madam Taylor, ngayon ko pa lang po kayo nakita. Ikaw, paano mo nasasabing hindi mo pa ako nakita? Ikaw ang nagbigay sa akin ng kontrata nang pumunta ako sa opisina mo. Naalala ko mukha mo. Nagpanik si Madam Taylor at nagpaamin sa kagagawan niya. Tama na yan. Galit siyang pinatigil ni Sandro. Mother, dismayado ako sa inyo. Dahil hindi mo ko tinrato bilang anak, hindi ko na kailangan pang itrato ka bilang ina. Bumalik ka na lang sa bahay mo sa Coralia. Namutla si Madam Taylor at nanginginig na itinuro si Sandro. Alam ko na ngayon, lahat-lahat kayo'y magkakasabuat. Aalis na ako. Hindi na rin kinaya ni Elsa na manatili pa doon matapos umalis ni Madam Taylor. Sa kabilang banda, agaran tumayo si Connor at sumunod sa dalawa na para bang wala siyang kinalaman sa gulong nangyari. Natapos na rin ang lahat nang umalis ng mga taong kasama sa kaguluhan.
Hinatid ni Isabela si Mr. Gorospe sa front door ng office building at napapuntong hininga si Mr. Gorospe. Hindi ko talaga inakalang ganitong iniisip na gawin ni Madam Taylor. Nasabihan siya na magbigay ng peking kontrata. Pero hindi niya inakalang dodoktorin ito ni Madam Taylor para makuha ang shares. Mahinang guminti si Isabela. Matapos nating makita ang tunay na mukha ng pamilyang yon, kailangan nating mag-ingat. Hindi sanay si Grandma sa kahit anumang uri ng kontrata. Kaya natural lang na hindi niya alam ang pagkakaiba. Sa totoo sa hindi. Hindi dapat naging mukhang kaawa-awa si Dad, hindi ba? Matapos umalis ni Mr. Grospe sa building, lumabas naman ang legendary si Mr. Picasso. Miss Taylor, ayos ba ang naging trabaho ko? Tumango si Isabel at nag-transfer ng pera sa kanyang account. Salamat sa ginawa mo. Walang anuman. Karangalan ko mapagsilbihan ka. Ngumiti ang lalaki. Tumango at yumuko. Masaya siyang kumita ng easy money. Matapos umalis ng lalaki, naglakad na si Isabela papunta sa kotse at umalis. At si Amor na nagtatago sa dilim ay kinuha na ng pangyayari. Balak niya talagang panoorin ang mga pagpapanggap ng mga tao doon. Pero hindi niya inakalang may makikita siyang ganitong pangyayari matapos hindi makita ang pangyayari kanina. Dito sa video na hawak ko, tingnan na lang natin kung paano pababangon ang malanding iyon. Bashburge Airport. 2 luxury cars ang nakaparada sa exit ng airport. Lumabas si Almaro at kanyang ama sa loob nito at naglakad si Sam papuntang exit kasabay ng mag-ama. Ang isang lalaking may puting buhok ang nakatayo sa labas ng airport exit na nakasuot ng pink vest at mukhang maporma. Dahil sa kanyang long-term fitness training, kahit nalagpas na siya, 70 years old, mukha pa rin siyang malakas at walang bakas ng pagkakatanda. Tinanggal ang matandang kanyang sunglasses na nagpakita ng matatalim niyang mata. Ang kanyang pagiging mixed race ang nagpamukha sa kanyang bata sa ibang kaedaran niya. Dad, matagal din tayong hindi nakita. Lumapit si Mr. McBride Sr. dito at yumakap. Masaya rin si Teofilo. Dumapo naman ang tingin niya kay Almaro at tumitig dito. At ikaw, balita ko'y may anak ka ng lalaki. Meron ka ng 2 great-grandson at 1 great-granddaughter, sagot ni Mr. McBride Sr. Matagal lang nasa ibang bansa si Teofilo kaya naman masyado itong casual makipag-usap. Oo, mabuti. Tingnan mo itong anak mo. Mukhang mas naka-jackpot siya kumpara sa'yo noong bata ka pa. Ngumiti lang si Mr. McBride Sr. Tito McBride, Almaro. Isang babaeng palapit sa kanila. Dalang bagahin ito habang may nakasunod na matikas na lalaki. Ngumiti si Sam at lumapit sa lalaking nakita niya. Lucas, talagang bumalik ka na? Sumagot si Lucas. Oo, bumalik kami ni Rosita kasamang Elder Master ngayon. Habang nag-uusap ang magkapatid, lumapit ng babae kay Almaro habang nakangiti. Almaro, wala ka pa rin talagang pinagbago. Malamig ang naging tugon ni Almaro dito. Nang makitang malamig pa rin ang pakikitungo sa kanya ni Almaro, walang reaksyon si Rosita. Kung tutuusin, tama namang walang pinag-iba si Almaro. Malamig pa rin ang trato ng lahat. Walang pakialam, makatuwiran ang pagiging malamig at ang pagiging desidido ang dahilan kung bakit siya nakakaakit. Totoo, wala siyang pinagbago bukod sa tatay na siya ng 3 bata ngayon. Buntong hininga ni Teofilo. 15 o 16 years old lang si Almaro nang umalis ako para manirahan sa abroad. Makikitang lungkot sa mga mata ni Rosita pero nawala rin ito kaagad. Mabilis na panahon lang yon. At may mga anak na kagad si Almaro? Si Isabela nga yun, ang malanding yon. Nakita ni Madam Taylor ang pinagdalang picture ni Amor at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sabi ko na nga ba? Bakit may magpapadala ng litrato kay Al sa biglaan? Halata namang trap ito na gawa ng malanding yon. Hinihintay niya lang kami kumagat doon. Si Elsa na nakaupo sa couch ay galit sa maraming bagay. Bukod sa insidente sa anak niya, 2 beses siyang napaglaruan. Kaya paano niya ito palalampasin? Mother, salo talagang malanding yun. Hindi lang sa wala tayong nakuhang kahit ano sa nangyari. Nakita pa natin kung paano napunta sa kanya ang pearl. Kaya bakit hindi? Bakit hindi ano? Agad na tanong ni Madam Taylor. Bakit hindi natin ipakalat sa Bashburge ang nangyari para malaman nila na si Isabela ay bastos at walang respeto sa mga nakakatanda sa pamilya? Paniguradong masisira ang reputasyon niya. Hindi ko kayang tanggapin na hindi kami gaganti sa babaeng yon. Kinagabihan sa McBride Mansion. Nagsuot si Isabela ng custom-made one-piece evening dress at lumabas na sa dressing room. Lalo siya nagmukhang elegante at matalino dahil sa maganda at mamahaling dress na nagpapalabas ng kanyang pagiging sopistikada at may pinag-aralang babae. Kailangan ko ba talagang magsuot ng ganito para lang kumain?
Nagtatakang tingin ni Isabela kay Almaro, parang gustong lagi ni Almaro na nakaayos siya na sobra. Bahagyang kumibot ang labi ni Almaro. Magdi-dinner tayo kasamang lolo ko ngayon. Lolo mo? Nagulat si Isabela, lumapit si Almaro sa kanya. Inangat ang kamay nito at niyakap siya at ngumiti. Oo, family banquet ngayon. Pwede bang hindi na lang ako sumama? Tingin ni Isabela, iniisip niya kung bakit palagi siyang umiiwas tuwing may family banquet. Dahil siguro sa kung paano siya tinrato ng mga Taylor noon. Parang alam ni Almarong nasa isip nito, kaya bigla niya itong binuhat. Napahawak naman si Isabela sa leeg nito, pero ibinaba siya nito sa higaan. Hinalikan ni Almarong kanyang leeg at hinina ng boses nito. Huwag kang mag-alala kahit na magagalitin ng lolo ko. Puro lang naman siya salita. Almaro, hindi ba't sabi mo kakain tayo? Namulang pisngi ni Isabela. Be nice. Napatahimik naman si Isabela. Humawak si Isabela kay Almaro at dumating na sa labas ng VIP room, 01 sa Grand Courtyard Hotels Restaurant. Ginalaw naman niya ang buhok niya at walang pawis siyang nasira bang makeup niya. Nakita ni Almaro ang pag-aalala ni Isabela, kaya lumapit sa tenga nito at pinagaan ang loob ni Isabela. Huwag kang mag-alala, maganda ka. Maganda na talagang asawa ko. Hindi niya na kailangan pang mag-ayos para maging maganda. Siyempre, pinagmumukha ko siyang lalong maganda para mahiya ang mga lalaki sa paligid niya dahil hindi ito kakayanin ng lakas ng loob lang. Kung gusto ng lalaki na hindi maghiwalay sa asawa niya, dapat lang niyang ibigay ang lahat ng pagmamahal. Kailangan niyang gawin lahat para ibigay ang gusto nito at ma-develop ang ugali nito para layuan ng ibang lalaki dahil sa takot. Sa ganitong paraan, ang lalaki lang na yun ang tanging lalaking may kakasal sa babae, hindi ba? Ano kayang mangyayari sakaling makaharap ni Isabela at ng mga anak niya ang lolo ni Almaro? Ano ang gagawin ni Amor at Karina kasama ni Madam Taylor ngayong may hawak silang litrato sa ginawa sa kanila ni Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.